Good morning, Jesus. Good morning, Pastor Bob, Sister Cynthia Librado, Brother Joel, and Sister Lydia Buhia. Maraming salamat at narito na naman tayo muli. At bago ko makalimutan mga kapatid, isang maligayang anibersaryo ng New Life Fellowship UPC Hong Kong prayer morning devotion ang aking bati sa lahat, sa bawat na bumubuo ng The Nights of Praise at sa bawat taga-subaybay natin sa program sa plataforma na ito na ating ginagampanan tuwing umaga. Patuloy po tayo magsubaybay sapagkat ito pong ating ginagawa ay para sa kapakanan ng marami, because of souls. Ito po yung ating gampanin, bawat isa sa atin, na mag-anyaya, na makinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat tayo ay tinawag at pinili upang ihayag ang kaliwanagan ng ating Panginoong Diyos. Let us say a short prayer. Maraming salamat, Panginoon. Narito na naman kami muli at nagkakatipon, O God, hallelujah, bagamat magkakalayo kami, O God, hallelujah, in one accord, in one spirit, ay kami sumasampalataya na ikaw ay nasa aming kalagitnaan at ginagabayan kami, O God, hallelujah, at binibigyan ng karunungan, kaunawaan sa pamamagitan ng iyong Spirit of Truth at ng iyong salita, O God, hallelujah, Lord Jesus, na ito ay siyang mag-akay sa amin sa matuwid namin mga paglilingkod sa iyo. In Jesus Christ's mighty name, I pray. Amen, amen, and amen. Praise God. So once again, narito tayong muli at mag-aaral tayo ng mga katotohanan na inihahayag ng salita ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na aklat. Praise God. Hindi ko makalimutan mga kapatid na banggitin na bawat isa sa atin dumarating ang mga pagkakataon na tayo ay nasa mahigpit na pangangailangan. Patunay na dito sa mundo na ito at talagang marami tayong pangangailangan, hindi lamang physical, hindi lamang spiritual, ganyan din sa financial. Praise God. Nung nandyan pa ako sa Hong Kong, kaming mag-asawa, ang isa sa mga naging tungkulin ko sa konsulado ay bilang isang consular assistant, consular officer, foreign service officer, at assistance to national. At ang isa sa mabigat na tungkulin ko, yung tungkol sa assistance to national. Maraming lumalapit sa akin na humihingi ng tulong dahil yung daw kanyang passport ay nawala. Sabi ko, paano ba nangyari? Ano ang nangyari at nawawala? Sabi ba sa akin yung totoo para matulungan ka namin ng dapat? Praise God. Nakasanla po sa bangko. Hindi man yan bangko, ang alam ko, sinabi ko sa kanya, yan po ay mga money lending company. Praise God. So, ano ngayon ang problema? Yun pong utang ko ay hindi ko mabayaran. Praise God. Kasi 4 po kami na nanghiram sa money lending company at yung passport ko nakasana dahil ako po ang principal. Meron po akong 3 kasama ng mga guarantor. Praise God. At hati-hati kami sa inutang namin na $20,000. Malaking halaga na yan noon. So, sabi ko, alam mo, sister, yan pong utang na yan ang naging problema mo. Huwag mo naman ko yung magmumura. Hindi ako nagmumura. Di ba nangutang ka? Opo. O yan yung problema, yung utang na yan. Huwag mo sabihin nagmumura ako. No? Tapos sabihin mo nawawala yung passport mo. Praise God. So, ang ginawa po namin sa konsulado, ni-raid, sabihin na natin ni-raid namin lahat ng mga money lending company at binawi namin ang lahat ng mga passport ng ating mga kababayan. Praise God. Sapagkat nagkakaroon ng problema yung mga kababayan natin kapag 4 sila. Yung isa, nakabasag ng mamahaling figurine, Chawla, uwi. Hindi siya binigyan ng sweldo. Ang magdadala ng utang na yan, yung principal. Kasi kaya dahil yung guarantor na natira, yung 2, hindi naman niya papayag na makihati sila sa utang ng isa na yon na naiwan.
hanggang magka-problema. Aalis niya yung yung principal, wala siyang pasaporte. Or mag-a-apply ng panibagong trabaho, panibagong madam, kailangan ng passport, walang passport. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan na ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos ay handang tumulong sa atin sa araw ng ating mga kagabitan. Dumarating sa atin yan at maaaring nakarating na. Dumarating sa atin na nasa mahigpit na pangangailangan tayo. Pero ang sabi ng banal na aklat, and this is an assurance sa bawat isa sa atin, magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi sa banal na aklat, the righteous shall not beg. Hindi po mangangailangan, hindi po mamamalimos. Ang righteous, huwag po natin kalimutan yung katagalan yan, righteous. Basahin po natin ang sinasabi sa banal na aklat, sa Psalms, sa mga awit, 37. Basahin ko po. The Lord knoweth the days of the upright. Ayun. The upright, yan po yung mga righteous, ano? Sa 18 ng chapter 37, the Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailanman. Praise God. Isang napakagandang tagubilin or paalaala sa atin na magiging magpakailanman. Hindi sila mga papahiya sa panahon ng kasamaan at sa mga kaarawan ng kagutom, ay mga bubusog sila. Praise God. They shall not be ashamed in the end time, and in the days of famine, they shall be satisfied. Kagutom, darating. Bakit ka mag-aalala? Kung ikaw ay righteous, hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Sa 20, but the wicked, sabi sa 20, but the wicked shall perish, and the enemies, ang sakit to, no? The enemies of the Lord, kasi yung wicked talagang enemy yan, shall be as the fat of lamb. They shall consume into smoke, I'm sorry, medyo malabo yung salamin ko. They shall consume into smoke shall they consume away. Praise God. Ngunit ang masama ay mamamatay at ang mga kaaway ng Panginoon ay magiging gaya ng taba ng mga kordero. Sila ay mga pupugnaw. Praise God. Sa usok, mga pupugnaw sila. Ito na. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Bakit? Wala na akong pambayad eh. Ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. The wicked borroweth and pay it not again, but the righteous showeth mercy and giveth. Sa 22, sapagkat ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ay magmamana ng lupain, at silang sinumpa niya ay mahihiwalay. Ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon, at siya ay nasasayahan sa kanyang lakad. That the steps of a good man are ordered by the Lord. Gagabayan tayo, gagabayan ka. Praise God. And He delighted in His way. Natutuwa ay yung ating Panginoong Diyos sa lakad ng matuwid. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. Nandyan lagi ang ating Panginoong Diyos. Praise God. 25, I have been young, and now am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed
begging bread. Hindi darating sa atin yan. Sapagkat kung ikaw ay righteous, kung tayo ay righteous, nandyan lagi ang ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoon Diyos, He is ever merciful and lendeth, and His seed is blessed. Depart from evil, yan po ang tagubilin sa atin ang banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Depart from evil and do good and dwell forevermore. Praise God. Gaya ng sinabi ko mga kapatid, hindi maganda na tayo ay umasa sa ibang mga tao. Maliban na kung yan ay binigay ng ating Panginoon Diyos sa iyo upang ikaw ay tulungan. Subalit, sa pamamagitan ng habag, ng grace and mercy ng ating Panginoon Diyos, the righteous shall not beg. Hindi darating ang pagkakataon na tayo ay mamamalimos. Hindi po yan darating. Bakit? Sapagkat sinasabi rito, the steps of a good man, ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon at siya ay nasasayahan sa kanyang lakad. Sa ating mga paglalakad, mga kapatid, sa ating pamumuhay bilang mga tunay na Kristiyano, ang sabi dito, bagaman siya ay mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Kaya sa simula pa lamang, sa paggising natin sa umaga, kasama na tayo sa panalangin. Manatili tayo sa ating pagsasama-sama sa pananalangin. Nakakakita tayo, mga kapatid, ng mga kapatiran na nag-request, mayroong prayer request. Ano ibig sabihin nun? Prayer request. Meron siyang pananampalataya. Siya ay lubos na sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya yan ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. Lagi tayong dumalo sa mga ganitong gawain ng ating Panginoong Diyos. Dito lamang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Hindi tayo mamamalimos. Darating at darating ang panahon. At gaya ng sinabi ko, maaaring dumating na sa ating buhay na tayo ay talagang gipit na gipit. Hindi lamang pinansyal. Minsan pati emotional. Hindi na natin malaman kung anong gagawin natin. Subalit kung tayo ay matuwid, mga kapatid, makakasiguro tayo. Pangako ba yan ng isang politiko? Hindi po, yan po ay salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi po natin na dapat makalimutan na nandiyan ang Panginoon Diyos. Ikaw ba'y tunay na Kristiyano? Ikaw ba'y tunay na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Hindi ka pababayaan. Praise God. Ano ang sinasabi sa 28? For the Lord loveth judgment and forsaketh not His saints. They are prepared. Praise God. They are prepared. Praise God. Forever. But the seed of the wicked shall be cut off. The righteous shall inherit the land and dwell therein forever. Ano po yung sinasabi ng the land? Yan po yung ipinangako sa atin ng ating Panginoon Diyos na buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Yan po ay ating mamanahin. Huwag nating kalimutan na sinabi ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang ating great and our God and great Savior, na lagi niya tayo'y pinaghahanda ng ating matutuluyan, ng mansyon, tatahanan ng ating Panginoon Diyos. Hindi natin dapat kalimutan ito, mga kapatid. The righteous shall not beg.
Magpatuloy lamang tayo sa matuwid na mga paglilingkod, mga kapatid. Magpatuloy tayo sa ating gampanin. Huwag natin kalimutan, tayo ay tinawag hindi lamang upang makapakinig ng kanyang salita, kundi ito ay tuparin ng bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng burden, mga kapatid. Magkaroon tayo ng burden na ihayag ang salita ng ating Panginoon Diyos. Hindi man tayo preacher, hindi man tayo teacher, mayroong mga tracts na nanggagaling sa ating iglesia. At kahabagan natin ang mga dipa natin na kapanampalataya. Kahabagan natin yung ating mga nakakasalubong sa ating mga paglalakad. Narito tayo, mga kapatid, upang gampanan ang tungkulin na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo because of souls. Narito tayo, pinili tayo. Hindi lamang tayo tinawag, kundi pinili tayo upang maligtas natin ng ilan, that we may save some. Hindi sa ating kagalingan, hindi sa ating nalalaman, kundi dahil sa habag at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay tinawag upang tumupad sa kanyang mga kautusan at makakaasa tayo, mga kapatid, na hindi tayo mamamalimos. Hindi tayo magmamakaawa dahil sa kakulangan, financial, physical. Mga kapatid, ulitin ko lang yung sinabi ko rito, dito, ito po, sa 25 ng 37, I have been young, and now am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Praise God. Ako'y labis na nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat ginamit niya si Sister Cynthia na maimbitehan si Pastora Rose sa pinag-aaralan ni Sister Katkat, na pinag-aaralan din ng aming panganay. Doon sila nagkita at doon nagsimula ang pagkakataon, ang panahon na nakilala namin ang lubusan ng tama ang marapat na paglilingkod at nagkaroon kami ng kaugnayan sa ating Panginoon Diyos na siyang napakahalaga sa lahat. At kapag tayo ay lubusang sumusunod sa tagubilin ng banal na aklat at ng Espiritu Santo, never na mangyari, mga kapatid, na tayo ay mamalimos. The righteous shall not beg. Maraming salamat muli. Maligayang kaarawan sa morning prayer devotion ng New Life Fellowship, United Pentecostal Church, Hong Kong. At ngayon ay UPC Hong Kong, Macau na. Bakit? Sapagkat dahil sa kaluluwa, because of souls, kumakalat ang iglesia ng ating Panginoong Diyos. Nang nandyan kami, yan nandyan lang sa Chek Tong Shoy, ang church noon. Subalit kumalat ng kumalat hanggang sa new territory, lumago na lumago ang gawain na ito. At ako'y sumasampalataya na ito ay magpapatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat. Let us say a short prayer. Maraming salamat, O God, hallelujah, Lord Jesus, sa sa iyong mga salita, O God, hallelujah, Lord Jesus. Ito'y aming sinasampalatayanan na ito ay salita mo. Ito ang siyang gagabay sa amin upang kami ay hindi mamalimos ng tinapay. Sapagkat ikaw ang great provider. You are our great God and Savior, the great I am. Kaya patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming alalayan, O God, hallelujah, sa aming mga paglalakbay dito sa gitna ng magulo at madilim na sanlibutan,
At magamit din kami upang kami ay maging mabisang kasangkapan ng iyong iglesia, O God, hallelujah, na makapag-akay pa ng maraming kaluluwa na makakasama namin sa paglilingkod sa iyo, sa pagbibigay ng kapurihan sa iyo, sa pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen, amen, and amen. Thank you so much mga kapatid, and see you again next time. God bless everyone.